aligasyon po sa Senado? Yung mabibigat na aligasyon nila, walang mga katotohanan. Kailangan patotohanan nila sa korte where I can defend myself and malaman ang katotohanan. Because this committee is not the committee to decide whether I am guilty or not. Yun mo kasing mga nanonood, dahil may testigo, walang kumukontra sa testigo, ang dating sa mainstream media, totoo na lahat ng sinasabi ng mga victim survivor. Puno ni Risa Hontiveros, di ba? Mga kababayan, umabot ho ng mahigit sa 5 oras yung pagdinig kahapon dyan sa Senado, dyan sa komite nitong si Senator Risa Hontiveros. Dito, sa kaisa-isang interview na to ni Pastor Apollo Kibuloy, lahat ng napag-usapan nila napunta sa basura. Mantakin nyo yun mga kababayan, merong mga foreigner, merong mga Pinoy na nakabase sa ibang bansa, napakaraming resource person, nandyan pa ho itong si Torre at si Marantan. Dito lang ho sa isang argumento na to ni Pastor Apollo Kibuloy, lahat ng napag-usapan, diretso ho sa basura. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, isang like at isang subscribe, sapat na ho sa atin yan, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba. Kayo ho ang pinakaunang makakakita sa ating mga reaction video. Pero bago ho yan mga kababayan, gusto ko ho munang pasalamatan. Again, hindi ko natin pinapakita to para ma-encourage kayong mag-super thanks. Ito pagpapakita ko lang ng appreciation sa mga nagpapakulay sa ating comment section. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Ito ho, hindi nagpakulay itong si Sir. Pero siya ho ang pinakaunang nag-comment. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Yun nung siguro mga unang comment o basta yung mga nauunang nag-comment, pipili ho tayo dyan at shoutout ho natin. Dito kay Elicid Pablo, maraming salamat to talagang paglapag natin ng ating video, naku po yung mga kasama natin dito talagang napakatindi kung sumuporta. Shoutout din ho dito kay Toto Duterte, Balahaw TV. Maraming salamat ho sa pagsuporta. Pero nabasa ko rin sir yung inyong comment doon sa ating group, sa ating member, no. Maraming salamat to sir. Mag-ingat po kayo. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Herbiscal. Sir Herbiscal 2712, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ingat ho kayo. Ano bang currency ito? Australian dollars? Hindi ko alam kung anong $8 Ingat ho kayo. Thank you ho dito sa $8 na to. Mag-ingat ho kayo. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin itong si Sir Herbiscal. At shoutout din ho dito kay Mama Arizayen. Pagka pinupuntahan ko itong YouTube nitong si Ma'am Arizayen, bigla ho tayong nagugutom. Merong banana Q at merong strawberry. Palakpakan ho natin. Keep safe everyone. Sana makatulong kahit pa. Naku po, madam, napakalaking tulong na ho niyan, no? Maraming salamat ho. Thank you ho sa 1,600 yan. Mabuhay ho kayo. Palakpakan ho natin itong si Ma'am Arizayen. Shoutout din ho dito kay Topakin, no? Topakin. Thank you. Daming problema ng bansa. Puro ngaw-ngaw ang inaatupag ng mga inutil. Dugo ang Okay, maraming salamat to. Mega love shoutout. Topakin, maraming salamat. Mega love shoutout din ho dito kay Sir kay Ma'am Wilma Blair. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Salamat ho sa $5. Mabuhay ho kayo. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin. At mega love shoutout ho. Last na ho itong si Ma'am Gina Love. Talagang itong si Ma'am Gina Love. Ma'am Gina Love, nasaan ho ba kayong bahagi ng daigdig ngayong mga panahon na to? Maraming salamat ho sa pagsuporta. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin itong si Ma'am Gina Love. Eto na nga mga kababayan, umpisa na ho natin ang ating bakbakan na, no? Itong mga banat, itong si Pastor Apollo Kibuloy dito kay Risa Hontiveros. Plain and simple lang naman ho yan Kumbaga, trial by publicity. Kasi bakit mo pagsasalitain dyan yung napakaraming mga tao, maglalabas ka ng kung ano-ano mga aligasyon, tapos hindi mo naman isasampa sa korte. Ano katanga? Di ba? Huwag kong ganun. Kasi nakikita ho yan ng ating mga kababayan. Kaya naman ho para sa mga kabataan, huwag niyo hong gayahin yan si Risa Hontiveros. Ako po, masisira buhay niyo dyan. Ito,
Ito na si Pastor Apollo Kibuloy, pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista kaugnay dun sa mga aligasyon na binato sa kanya diyan sa Senado. Ayos to, okay to, napakakalmado at talagang nakatawa lang tong si Pastor Apollo Kibuloy. Siguro iniisip nitong si Risa Hontiveros, ang pagdalo na yan ni Pastor Apollo Kibuloy, gagamitin niya para masira niya yung kanyang kandidatura para sa 2025. Pero base mo dun sa mga doon sa ating mga nagdaang video, yung mga kababayan ho natin talagang dumadagong-dung ang pagsuporta dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nagpapakilala ho sila bilang Muslim, bilang mga Katoliko, dating daan, yung iba't ibang relihiyon ho, at talagang sinasabi nila na susuportahan nila itong si Pastor Apollo Kibuloy. Palakpakan ho tayo dyan. Tayo dito sa PH Update, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Talagang all the way, susuportahan ho natin yan. Kasi alam nyo naman ho ang ginagawa nitong si Risa Hontiveros. Kung ganito lang naman ho kasimplihan. Kung hindi ho kayo naniniwala dun sa mga aligasyon na ibinabato kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, wala ho kayong dahilan para paniwalaan yung mga aligasyon na ibinabato sa mama na to. Marami hong kababuyang ibinabato kay Tatay Digong, pati love life nilang dalawa ni ginagawan ho sila ng love life silang dalawa ni Rowena Garma, no, kahit wala naman. At napakarami pa hong kababuyan. Kung dun sa mga aligasyon kay Tatay Digong, hindi ko kayo naniniwala sa mga ibinabato kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, wala rin ho kayo dapat ipangamba at hindi nyo rin ho dapat paniwalaan yung mga ibinabato dyan sa mama na yan. Yun ang ating sigurado dito. Kasi iisa lang naman ho ang punot dulo kung bakit binabanatan yan, dalawang individual na yan. Alam nyo ho, politika, 2028, 2025 election. Dahil itong 2025 ho na to, kailangan nilang maipanalo para talagang yung yung kanilang political ambition sa mga susunod na panahon masolidify ho nila sa susunod na 3 taon. Pero hindi ho mangyayari yan. Nandyan si Pastor Apollo Kibuloy. Mananalo sa Senado, magsasama ho silang dalawa nitong si Senator Risa Hontiveros. Palakpakan! Pakinggan ho natin. Game. Maganda. Kamusta po ngayon yung matapos natin masagot yung mga aligasyon po sa Senado? Yung mabibigat na aligasyon nila, walang mga katotohanan. Kailangan patotohanan nila sa korte where I can defend myself and malaman ang katotohanan. Because this committee is not the committee to decide whether I am guilty or not. Yun mo kasing mga nanonood, dahil may testigo, walang kumukontra sa testigo, ang dating sa mainstream media, totoo na lahat ng sinasabi ng mga victim survivor, puno ni Risa Hontiveros. Diba? Tingnan nyo ho sila doon sa likod, ayun ho si ayun nagpupulong-pulong sila doon. Nandito si Marantan, ito si Torre, magkakasama ho sila dyan, nagpapapicture. Kanino sila nagpapapicture? Kay Risa Hontiveros. Diba? Alam na ho natin, dyan pa lang. Ang pagbira ng kapulisan kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ganon din ho ang ginawa nilang kababuyan dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya kung di ho kayo naniniwala doon sa ibinabato ng Quadcom kay Tatay Digong, huwag din ho kayong maniwala sa ibinabato ni Risa Hontiveros dito sa mama na to. No, ganon lang ho kasimple yun. Parehas lang ho ang dahilan kung bakit binibira yung dalawang individual na yan. Dahil napakalakas ho ng dalawang na yan pagka nagsama. SMNI plus Duterte. Naku po, unstoppable ho yan. Ay, totoo, no? Hindi biro yun, ha? Unstoppable ho yan, lalo na pagdating sa election. Akala ho nila, tapos na ang Mga kababayan, punta ho kayo doon sa YT channel ng SMNI. Suportahan ho natin para sa susunod na election, medyo nakabuelo sila at talagang grabe, no? Nung panahon ng SMNI, wala akong views yung mga na yan, mainstream media. Lahat to ang tawag doon napupunta ho lahat sa sa SMNI. Ngayon ho, wala SMNI, nawala ho yung main channel nila. Kaya kailangan suportahan ho natin yung main channel ng SMNI para pagdating ng election, malakas ho ang persa ng mga Duterte. Ito, tuloy natin. It should be the court of law. Tulad ngayon, ang kinakaharap ko, kaya ako pumunta na dito, wala namang rendition. Kaya yun ang pinakamagaling. Pero this one is like hire by publicity. Wala kaming resource person. Walang galing sa amin, galing lahat doon sa kabila. O kaya, yung KOJC incident, hindi naman binanggit. Kung anong human rights, hanggang ngayon, yung mga kabataan at kababaihan, may trauma pa rin. Hindi pa rin makalabas ng bahay. Nanginginig pa rin pag makakita ng pulis.
yung 16 days hits, hindi binanggit. So, hindi natin committee ito. Hindi committing fair ito. Pinipigilan na magsalita itong si Pastor Apollo Kibuloy. Huwag nyo naman nung madaliin. Marami pa ho siyang ikikwento sa amin. Marami hong nakamiss kay Pastor Apollo Kibuloy na taga-suporta niya. Hindi kay OJC, taga-suporta niya para senador. Yan! Anak na to. Kaya riho kayo dito. Kaya kung ako sa iyo, Risa Hontiveros, maghanda-handa ka na, madam. Dahil pagka nagharap kayo nitong si Pastor Apollo Kibuloy, naging senator Apollo Kibuloy na to, naku po, parehas ng playing field dyan. Yung mga karapatan mo bilang senador, makikipagsabayan na itong si Pastor Apollo Kibuloy. At siyempre, chief of staff niya, pagka senador na itong si Pastor Apollo Kibuloy, yung si attorney Torion, no? Siya ang magiging niya, chief of staff, kumbaga yung nasa likod ni nitong si Hontiveros, yung aling mukhang terror na teacher, yun ang magiging papel nitong si attorney Torion. Sige, Pastor. Sir, yung binigyan kayo pagkakataon sumagot, okay po ba yun? Binigyan kayo pagkakataon. Pag sumagot ako sa korte na. Yun, tikas, palakpakan. Di ba? Ganun lang ako. Hindi. Wala namang kahit naman sumagot. Ay, tignan nyo ho sila, nakikita nyo sa likod. Nakikita nyo ba? Buti pala, linakihan ko to, tignan nyo. Ayan ho, nag-uusap-usap po sila kaugnay dun sa kanilang Sabi siguro nito si Risa Hontiveros dun sa alin na naka-orange. Madam, kulang pa ho ang arte nyo. Dapat ginawa nyo kagaya kay Garma. Habang nagsasalita kayo, merong tumutulong luha at sipon. Dapat ganon. Yung ginawa nyo, hindi masyadong kapani-paniwala. Tingnan nyo, nag-uusap. Malamang, itong si Risa Hontiveros, sinishare muna niya yung alin na naka-orange na nag-testify. Ayan o, nag-uusap-usap sila. Paano pa natin masisynchronize yung ating atake kay Kibuloy? Di ba? Yung kwarto ni Kibuloy, pinapaligiran daw ng mga kwarto ng mga babae. Di ba yon? Noon nagsalita yung content natin kanina, yung taga-Ukraine. Kesyo yung kwarto daw niya malapit dun. Talagang kailangan i-connect-connecta yan. O kaya dapat niyan, Senator Risa Hontiveros, dalasan nyo ang meeting nyo nitong si General Torre at niya si Colonel Marantan para talagang synchronize kayo. Ika nga, walang sumasablay. Hindi kagaya dyan sa House of Representatives. You can do better, ika nga. Senator Risa, mas kaya mong galingan kaysa dyan sa House of Representatives. Kasi dyan sa House of Representatives, minsan medyo palsipikado yung kanilang mga hindi nagsisync Nagkakaroon ng dead end, wika nga. Yung pagka-testimonya nitong si Garma, pagka ikukonekta dito kay yung nag-resign na, pakakalimutan natin yung pangalan nun, Guillermo Apolinario, nakalimutan natin pangalan ng mama na yun, no? Pagdating doon sa sinasabi na siya ang bagman, napuputol ho yung doon, yung kanilang script. Kaya dito sa Senado, kailangan dalas-dalasan yung pag-meeting, Senator Risa Hontiveros. Ito naman ho ang mensahe nitong si Pastor Apollo Kibuloy sa mga sa mga miyembro ng KOJC, para sa mga miyembro ng KOJC, makinig ho kayo, makinig. Ito ho yung mensahe ni Pastor Apollo Kibuloy para sa mga miyembro, no? Hindi ho para sa atin to. Kumbaga, ipapakita ko lang to kasi alam ko maraming nanonood sa atin na miyembro ng KOJC. Maraming nagko-comment diyan sa baba na daw ho sila, miyembro sila ng KOJC, natutuwa daw ho sila dahil ipinapakita natin yung kabilang side nitong usapan na to. Hindi kagaya ng mainstream media, one-sided yung ipinapakita. I-splice nila yung mga testimonya o yung mga statement ng mga resource person nitong si Risa Hontiveros at yun lang ipapakita sa taong bayan. Pero yung side nitong si Pastor Apollo Kibuloy, wala akong nagpapakita. Ilan lang yung SMNI, yung mga Banateros, si Buster, yung ibang mga vlogger, sila pinapakita nila. Good na good ho yun. Ito, pakinggan natin to. Game. Message sa KOJC. Message sa KOJC. To KOJC, tatag lang. Tatag lang. Basta, the truth shall set us free. Amen. Jesus Christ said, you shall know the truth, and the truth shall set you free. If these people are telling the truth, they should go to court. Yun, ako, Senator Risa Hontiveros. Kung talagang sinasabi ng mga, victim survivor mo kuno,
sinasabi nila yung katotohanan, dalhin nyo ho sa korte. Kaso ang problema, hindi ho nilang kayang dalhin sa korte ang mga yan. Hanggang hearing lang ho sila nitong si Senator Risa Hontiveros. Di ho tatayo sa korte yung mga aligasyon nila na yan kay Pastor Apollo Quiboloy. Dito ho, napalampas ho natin itong portion ng ng hearing sa Senado. Ibang klase ho pala yung naging birada nitong si Maranta nung pinagsalita ho siya nitong si Risa Hontiveros. Ito, pakinggan ho natin. Ibang klase naman to. Game. No, Colonel Marantan, atake. Madam Chair, please allow me to read some lines of this prepared opening statement by the DCPO. So, I will cover about 4 slides there. And i-cover ko yung magbibigay ng statement na may member of the pastoral also. So with that, after nearly a month of daily attempts to arrest Pastor Apollo Quiboloy and his cohorts inside the KOGC compound, which is 30-hectare property in Davao City, on September 8, 2024, he was arrested by the PNP. After various dramas have been witnessed by the public in relation to this arrest, and a number of victims of Quiboloy have slowly surfaced, approached us, and has given significant information about the illegal activities of said personality committed repeatedly over the years. With the painstaking efforts made by the law enforcement agencies, significant revelations were made to our investigators which are relevant to the prosecution of Quiboloy and his illegal activities, particularly in the highly technical scheme qualified trafficking in persons committed by him and his cohorts. These reports were voluntarily offered by the victims to the PNP with high hopes that justice will be served to other victims who were lured by Quiboloy and his victimization. The revelations, which likewise appear to be consistent and based on facts, led to our investigation on the so-called angels of death, whom Quiboloy exploited to infuse fear among his victims. As we speak, the PNP, with the constant collaboration with different units, are working together to complete the picture of the dynamics of Quiboloy's illegal activities perpetrated over the years. Today, we will also be hearing corroborative statements from one of the victims whose youth have been robbed because of his illegal scheme. With our goal to help this committee identify loopholes and room for improvements for the Republic Act 10364, or the expanded anti-trafficking law and other related laws, it is likewise our end goal to build up airtight cases that could lead to the successful prosecution of cases against him and cohorts. Today, Madam Chair, we are ready to answer questions to help this committee craft legislations as may be necessary. But before that, may I show you some of these slides, whom I know is pertinent to the topic at bar. Next slide, please. The Kingdom of Jesus Christ was founded, yes. I think ito yung tanong kanina na, next po, next na. Next slide. Thank you. Kanina, Pastor Quiboloy was asked kung ilan yung members of the KOGC. And publicly announced that their members have reached about 8 million followers. However, based on the interviews conducted by us, only about less than 8,000 members are believed to be currently active members of the said religious denominations worldwide. And ayan o mga kababayan, yan ang nga ba sinasabi natin. From mahigit 7 million, naging na lang daw ho, naging 8,000 na lang daw ho yung member ng KOGC worldwide. Nakikita nyo ho ba yung sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, meron hong simbahan itong KOGC. Wala namang sama doon, kung gusto nilang paniwalaan, nasa kanila yon. No? Sa iba't ibang mga bansa, pagka nagtitipon ho sila, napakadami. Diyan lang ho sa Hong Kong. Paano hindi kalokohan itong itong report na to na nasa 8,000 na lang daw ang membro ng KOGC worldwide. Nakita niyo ho ba yung naging pagtitipon nila sa Hong Kong? Baka sa Hong Kong pa nga 10,000 na yung membro nila eh. Hindi pa ho kasama Pilipinas doon. 500 lang daw yung yan sa Hong Kong. Nakita niyo ho ba yung mga nag-perform sa Hong Kong? Noong nagpunta doon yung mga banateros. Actually, dun sa Davao, inimbitahan ho tayo doon. Kaso hindi ho tayo nakapunta kasi meron ho tayong inaasikaso. No? Naimbitahan tayo, birthday ho ata ni Pastor Quiboloy yun, kaso hindi ho tayo nakapunta. Pero nung nakita ho natin, nung nagpunta ho sila sa Hong Kong, napakarami hong miyembro, yun lang nagsasayaw-sayaw. Kada isang grupo nun, tig-100, iba pa yung mga viewer, iba pa yung mga judges, iba pa yung mga miron. Napakarami ho nilang member, sasabihin mo 8,000. Baka Hong Kong pa nga lang yan eh. Ikaw na, nakikita naman si Colonel Marantan. Relax.
Wag niyo masyadong i-condition yung wag niyo masyadong bulahin si Senator Risa. Baka maniwala yan na ay hindi mananalo itong si Kibuloy kasi 8,000 yung membro. Tapos pagdating ng election, nag-number 1 si Kibuloy. Yari. Di ba? Yari ho siya doon. Tuloy. Nakita po ninyo sa screen yung breakdown. Yeah. And these are all, they were all supplied by some of the members akin to the dynamics of KOJC. About 20 countries plus one, the Philippines. Malamang yung rene-report nitong si Hansel Morantan, siguro yung mga leader yan kada bansa. Halimbawa sa Hong Kong, 500 yung leader diyan kasi napakarami ho talaga. Hindi ko ina-exaggerate ha. Baka sabihin masyado namang exaggerated tong si PHFP. Punta ho kayo doon sa mga live nitong sila Banat Bay. Makikita nyo ho doon kung gaano karami. Nag-ano pa nga sila doon nag-judges sila doon sa mga nagsasayaw-sayaw na palaro doon sa KOJC, pa-birthday kay Pastor Kibuloy. Panoorin nyo ho yun mga kababayan. Kayo na hong tumantya kung gaano kadami yun. Pero ako, rough estimate ko maglalaro sa 3,000 to 5,000 katao yung nandun sa venue ng nagsasayaw-sayaw yung mga membro ng KOJC. Kaya itong 8,000 na to, naku, huwag nyung pasahin si Senator Risa. It's about 21 countries ang nailista ho namin dyan. Next slide. Nandyan ho yung mga numero. Next slide. Germany 4, Ukraine 35. Ito yung simplified projection of the tip scheme of Pastor Kibuloy. First on the recruitment and then the grooming. Ako, lang naman yan eh. Simple lang naman po para kay PH update yan. Hindi ako naniniwala sa pananampalataya nila. Rekta, sabihin natin, hindi ako naniniwala. Hindi ako kabilang, hindi ako kaisa. Pero pagdating doon sa prinsipyo, pagdating sa ating bansa, saludo ho tayo sa KOJC, kay Pastor Apollo Kibuloy pagdating doon. Ito lang yung atin dyan. Hindi magtatagal ng dekada-dekada ang organisasyon na yan o religious group na yan kung yung mga allegation, recruitment, grooming, member in the inner pastor, kabalbalan ho. Sa totoo lang. Malamang doon pa lang sa noon gagawin yung yung scheme na yan. The year na ginawa nila yung scheme na yan, lagapak na ho yung KOJC. Wala ho silang mapapatay yung kingdom, wala ho silang mapapagawang kingdom, wala ho mga ganon, walang bundok, wala ho silang ganon, wala ho kayong makikitang ganon. Kung ganyan ang kanilang kalakaran, malabo hong mangyari yan. Kung ako tatanungin dito, hindi ho totoo yan. Kung tayo tatanungin dito, hindi ho totoo yan. Maniniwala lang dyan yung mga ensaymada, talinista at yung mga gullible na Pilipino. Yung pagka sinabi ni Risa, ganyan yung isang tao na yun, papaniwalaan nila. Yun, yung mga... ngayong mga panahon na to, dumadami yung mga ganong klaseng Pilipino, kaya pinag-iingat ko ho kayo, mga kababayan. Dahil ngayong mga panahon na to, dumarami ho yung mga panlulong lumalabas sa mainstream media. So, pati sa social media ho, mas madami sa social media. Naku po. Doon sa grooming, there will be separation kung sino ang prospect nila na maging subject of the sexual exploitation. Doon naman, hindi mag-qualify, doon sa standard, pupunta sa ordinary miracle worker for the forced labor eventually. Next slide. Naku, Kanina we were talking about natin, the difference between the lifestyle of the pastoral and members of the simple workers. Next slide. Just please return to one of the... Yes, General Torre. If, baka makalimutan na ni Colonel Marantan. This room is the bedroom of Mr. Kibuloy in the Bible school. Bible school. And there is a bedroom, something like that, looks something like that. With the twin, the lower right corner is the twin tub jacuzzi. Jacuzzi for 2 persons. Thank you. And taken from the narrative of the pastorals, Colonel Marantan. Mali siya kagad jacuzzi for 2 person. And so, malay mo, mahilig sa malalaking bagay yan si Pastor Kibuloy. Nakita mo naman yung pinagawa nilang kingdom, di ba? Laki-laki noon. Oh, bakit kung 8,000 lang ang membro ng KOJC, ba't magpapagawa sila ng ganun kalaki? Ilang pung libo ang kakasya doon sa kingdom na yon. Kung 8,000 lang pala membro, ba't magpapatayo sila ng ganun kalaking dome?
Kaya yung bathtub na yan, hindi magiging basehan yan na meron kasamang naliligo dyan si Pastor Kibuloy. Malay yung pag naliligo, dalawang kamay, gaganon-ganon siya. Ito talaga si Torre, di ka na nagbago. Tumaba ka na't lahat-lahat, pumuti na buhok mo, lahat-lahat, ganyan ka pa rin, na nakalanto ka. Wag kong ganon. Is where the sexual exploitation oftentimes is being perpetrated. Next slide. Yan po yung difference na sinasabi kanina ng mga kasama natin ng mga resource speakers. Next slide. Imagine niyo na lang ho, lahat ng nagsasalita dyan sa committee na yan, meron ho silang mga material na dala. Diba? Meron ho silang kanya-kanyang birada ika nga. Pero itong si Pastor Kibuloy, ang ano lang niya, madadala niya, ang masasagot lang niya, yes or no. Oh. Tapos yung pinagsalita yung mga victim survivor ko, no. Tapos ang pwede lang isagot nitong si Pastor Apollo Kibuloy, ginawa niyo ho ba yun o hindi? Ang pwede lang isagot ni Pastor Kibuloy, oo, hindi ho siya pwede magpaliwanag. Kasi pag nagpaliwanag siya, papaluin ho siya nito si Risa. O kaya mag-i-invoke na lang siya, yarin lamang di siya makakapagpaliwanag, ba't pa siya sasagot? Tama naman yun. On sexual exploitation perpetrated by Kibuloy after victim is groomed and ready for sexual exploitation. Wow. And victimization continued repeatedly through the years and by generation. Through his preaching with the inner pastorals per narrative of the former pastorals, Kibuloy aimed to acquire 1,000 women anchored on the biblical story of Solomon, king of Israel, who had 700 wives and 300 concubines. Next slide. Believed to have victimized around 200 women already. Currently, PNP identified 68 female personalities of different ages whom were victimized by Kibuloy's sexual exploitation, engaged in strict fellowship with the inner pastorals to brainwash them for the purpose of illegal acts. Kibuloy capitalized on the existence of angels of death to sow fear among inner pastorals. Bigla hong lumutang yung angel of death na yan. No? Nang una, wala naman hong anong ganyan eh. Wala namang nababanggit na ganyan. Bigla ho ngayon, meron ng mga ganyang nababanggit. Pumasok yung matinding compartmentalization na kahit magkakatabi sila, hindi nila alam yung mga nangyari sa kanila. These inner pastorals who subjected themselves on the last rite, which is the performance of sexual activity with the Kibuloy himself. Next slide. Meron ho kaming mga sinundan ng mga members of the pastoral. Very fresh pa yung mga experience na, they can narrate it. Mamaya ho, maririnig din ninyo yung narrative. Si Marantan, kaya ho siya dinala dyan sa Davao. Kasi yan ho talaga ang trabaho niya. Yan ho ang expertise ni Marantan. At niyang si Torre. Yan ho ang expertise nila. Hindi, expertise yung makapag-resolva ng tama at maayos. Hindi ho yun ang expertise nila. Ang expertise ho nila kung anong nakikita nyo dyan sa dyan sa pagdinig na yan, sa mga pinipresenta nila na yan, sa mga sinasabi nila na yan, yun ho ang tinutukoy kong expertise nila. Team ni Elias Marie. Next slide. Yung tatlo hong na-invite natin, invited by the Senate, si Stephanie Ibarra, and three of them, pwedeng i-refer ko lang. Si Olive Campo and Jack Holtz ay hindi nag-respond sa invitation by the Senate. Pinapakita ho namin sa inyo ang due diligence performed by the members of the DCPO. Pero apparently, they did not hit to the invitation of the Senate, especially Stephanie Ibarra. Next slide. Yan po yung mga efforts. Every day, pumupunta yung mga policemen natin doon sa alam ng mga address nila. Next slide. On the way forward, there's an investigation on the land grabbing issues at Barangay Tamayong, on the House of Kibuloy in Garden of Eden, Barangay Tamayong. Next slide. Oftentimes, naipalabas naman yung mga photos na ito. Financial investigation on possible money laundering case committed by Kibuloy and KOJC.
investigation on possible tax evasion committed by KOJC and other proprietary businesses owned by KOJC, investigation on the legality of operations of schools and other business entitled entities owned by KOJC, and the investigation on the involvement of other foundations utilized by KOJC in the operations. Next slide. And with that, Madam Chair, I think the Elias Marie is ready to narrate her ordeal inside the KOJC compound for 10 years. Maraming salamat, Colonel Maranta. Ayun na nga mga kababayan, yan ho yung napanood natin itong si Elias Marie kahapon. Marie, well, salamat dun sa presentation nyo rin on ways forward. Ganun ko rin gustong i-adjourn itong hearing mamaya on the ways forward, both dun sa mga investigations and dun sa rehabilitation ng mga victim survivors. One quick follow-up question, Colonel, bago ko i-recognize si Elias Marie. Ano po yung alam ninyo ng PNP o natuklasan sa Angels of Death? Na-identify nyo po ba ang mga miyembro ng grupong ito? At saka, meron bang mga government officials o workers na involved sa grupong iyon? Ikaw sasagot. Ma'am, that will be the contents of our link diagram that will be presented later on. Alright, And thank you, also, ma'am, maybe it's just hindi lang na-mention ni Colonel Marantan, the investigation has already extended out of the country. Colonel Marantan has just arrived from Europe, from Austria in particular, interviewing the pastorals that are already based there. So the investigation is not only limited in the Philippines now. We had already sent agents, and we thank the PNP, our Chief PNP, General Marbil, for supporting us, and to go sending officers, actually, as far as Austria, to conduct the investigation. Thank you. Salamat din, General Torre. Mukhang na-upload na yung slide ng link analysis. Gusto nyo bang ipresenta yung pinaka-importanting aspects nito bago ko i-recognize si Elias Marie? I'll give you the opportunity, ma'am, if you will allow us, I'll give the opportunity to Colonel Jean Licod, the Regional Field Unit Chief of CIDG Region 11, based in Davao City. Right, salamat, General. Colonel Licod, you have the floor po to present the Yes. highlights nitong slide. To the Chairman, Madam Risa Ontiveros, ma'am, good afternoon. The other members of the Senate and, of course, the distinguished visitors. Ito na ho, Good lalatag afternoon na to nitong everybody. si Sir. The presentation that I will be making this afternoon is just to support whether or not there is an existence of angels of death. So, if you don't mind, if we could just go back just a little bit to the background, ma'am, so that I can read. Please proceed, Colonel. Just to read a little bit with the background of the so-called angels of death. Pastor Apollo Coviloy, the self-proclaimed appointed son of God, has used the term angels of death to threaten the members who violates the doctrine, teachings, and code of secrecy of KOGC. Thus, the angels of death was established in 1990. Apollo Quiboloy handpicked trusted members with background in military and security training to compose the Angels of Death, which later on utilized as liquidation team to various KOGC locations nationwide. Members reportedly possess firearms and are supervised by Crescente Chavez Canada, or also known as Enteng and Ingrid Canada. So you might be smiling right now, but later I will prove it to you in the succeeding slides. These Angels of Death reportedly operate as a secretive loyal group within the KOGC ministry, capable of imposing both physical and psychological harm on those who do not comply with Quiboloy's wishes. The very name, Angels of Death, suggests a level of intimidation and power that goes beyond mere spiritual guidance. The allegations... Ang nakakatawa ho dito, mas una pa ho nilang ilinabas dyan sa kangaroo court ni Risa Ontiveros kesa sa korte. Diba? Meron kayong pa-diagram na ganyan. Bago nyo ilabas dyan sa pagdinig nitong si Senator Risa Ontiveros, ilabas nyo muna sa tag dito, doon sa kung saan nakasampay yung mga kaso ni Pastor Quiboloy. Huwag dyan, wala namang kwenta yan eh. Ano pakialam namin dyan? Anong diagram? So maniniwala na kami dahil meron diagram, meron na talagang Angels of Death. paint a picture of an organization that functions as a private army, a weaponized wing of Quiboloy's church used to coerce and control members, particularly vulnerable young women whom Quiboloy has allegedly abused.
On the part of the investigation, as the primary investigation office of Philippine National Police and in behalf of my director of the Criminal Investigation and Detection Group, we have set some objectives pertaining to the very existence, whether or not the angels of death does exist or not. So we established some objectives to prove whether or not angels of death exist. Second, reinvestigate dismissed cases involving deaths by members of angels of death. Third, identify the crimes perpetrated by the alleged angels of death and its surrounding circumstances. Fourth, identify the degree of participation of members and provide evidence for filing of appropriate charges in court. Definitely, we have to find evidence so that we can file a complaint before the court. As to the efforts that is being undertaken by the CIDG in particular and the PNP in general, we are continuously identifying the alleged members of angels of death, profiling of the alleged members, interview of victims' family, relatives, and witnesses relative to the crimes perpetrated by the alleged angels of death, thorough and discrete validation on the involvement of the alleged angels of death relative to the death of former KOGC members, coordination with other intelligence units, the local police, the AFP, counterparts, and other agencies for case build-up and possible operations if evidence warrants. And next is continuous monitoring and gathering of information and submission of development report as obtained. Now, ma'am, I would like to bring your attention to the diagram being shown in this slide. We would like to show you how is the flow of instruction being undertaken. Of course, as we all know, that the KOGC is a structured organization, but this one, it is not a structured organization. Kaya yung angels of death, ma'am, is just the term that is being used, but it is not an organization. It is how, in this diagram, how the instruction is being relayed or being followed by the members. Well, of course, on the right corner, as you can see, is Pastor Apollo Kibuloy. Based on that diagram, Madam Chairman, there are 4 na kanyang pinagkakatiwalaan ng kanyang mga instruction. Si Mr. B, of course, Mr. Crescente Canada, si Ingrid Canada, at saka si Pastor Acobo, based on the diagram. Yan, ma'am, yung 4 na mga pinagkakatiwalaan niya as of now, base doon sa mga nakukuha nating mga interviews and affidavits na nakuha natin. So yan ang lumalabas sa ating structure. Now, ma'am, in relation to the punishments being undertaken on some deaths also, but we are not saying that they are the perpetrators. That's why, on the words of our director, we are on case build-up. We have to gather evidence so that we can prove the objectives that we wanted, to prove the whatever crimes that was committed. Those are the circumstances. To explain further, ma'am, the diagram. If you see on the diagram, ma'am, most of the instructions is coming from Ingrid Canada. However, if you look into the diagram, dotted lines po siya, ma'am. So meaning, she gives the instruction. However, they need confirmation from Crescente Canada. That is why there is a solid line coming from Crescente Canada. So hindi pwedeng si Ingrid lamang po yung magbibigay ng instruction at siya lang din po yung susundin. So manggagaling, i-confirm din po nung mga 1 to 12 na yan and more kay Crescente Canada. Yan po yung usually nangyayari. As what we are saying, ma'am, these are all taken, extracted from the accounts of our witnesses and taken from their affidavits. Hindi ito invento. All others, ma'am, yung mga nandyan, ma'am, yung mga nakapula po dyan, ma'am, if you look into that. So, yan, ma'am, yung mga ongoing investigation po natin, yung mga tinapan po natin na ABC, yan ay mga witnesses po natin, ma'am, and with indulgence of the committee, Madam Chairman, since this is an ongoing investigation and we're looking into some evidence before we can file a case before the court of law, yan po lang muna yung maipapakita natin sa ngayon, ma'am. Maraming salamat. Yun ang problema doon, sir. Yun ang aking tanong doon.
Napakarami yung sinabi, napakarami. Meron pa kayo nalalaman pa diagram. Sa kababuyan itong si Risa Hontiveros ng mga ano diyan, ng mga hearing sa Senado. Kahit walang ebidensya, kahit na ongoing an investigation, kahit pinag-uusapan na sa korte yung issue na yan, walang pakialam yan. Anong napakain nyo kay Risa? Buti hindi niya pinaharap yung mga sinasabi niyong witness yan sa diagram na yan. Napakarami yung ano yan, nakatakip pa nga yung mukha. Di takpan nyo yung mukha nila. Wala nang problema, di ba? Hindi naman sila ma-identify. Nakatakip yung mukha tapos magsalita lang sila. Ganun lang yun. Ginawa nyo sana ng video tapos na-i-play dyan sa Senado. Kaso baka wala na naman yan. Gawa-gawa na naman itong si Torret ni Marantan. Malamang sa malamang siguro. Di natin sinasabing gawa-gawa lang. Malamang kasi kung wala kayong may haharap, parang very suspicious. Tayo naman nung kasi dito, kung meron silang hiharap, tapos kinausap nila, titimbangin naman ho natin. Yung mga aling pinagsalita nila, tinimbang naman ho natin. Di naman basta-basta natin sinabing hindi totoo. Pinag-aralan ho muna natin kung ano siyang pinanggagalingan itong mga resource person na to. Tapos, ngayon, sasabihin mo sa amin, hindi nyo po pwedeng hiharap. Yung iba nga dyan, wala mang kaso. Tagal na nang pabalik-balik na lang sa Senado yung mga resource person ni Senator Risa. Okay lang sa amin, bakit hindi nyo iharap yung mga nasa diagram nyo na yan? Dapat iharap nyo lahat para talagang magkalinawan tayo, di ba? Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-iingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.